Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na magbibigay ng napakahalagang mensahe po ngayong araw na ito. Nais ko po muna syempre magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel at sa atin pong mga new subscribers syempre. Maraming salamat po. And nais ko pong ipaalam po sa inyo, lalo na po sa mga baguhan, na ito pong YouTube channel na ito is para po ito sa mga yung mga tipong may nararamdaman, nakakakita, nakakaamoy, nakakarinig, yan, kinikilabutan na hindi naman po nararanasan ng karamihan. So, meaning, or in short, parang kayo po yung mga tipong open po ang third eye, mga tipong ganon, no? So, now is, ngayon po kasi is about the vision to. And napakaganda po ng vision ko actually. Ito pong vision na to is about, kung familiar po kayo or alam niyo po yung Santissima Trinidad or the Holy Trinity, which is the Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Yun po yung nagpakita sa akin kanina. Though, andun po yung malayo po yung camera shot ng vision ko. Pero kasi pang una pong bumungad sa akin doon is yung mga tao na naka-raise sa mga hands. Na para bang humihingi ng tulong. There are, sila, sa dark place or dark area. Then, syempre, doon sa dulo is, andun yung liwanag. Kasi nandun po si Jesus Christ, si God, and the Holy Spirit. So, andun po sila. So, yun po yung nakita ko. And andun po yung, parang, alam niyo yun, syempre, nakataas po yung mga kamay na parang humihingi po ng tulong or humihingi po ng basbas, humihingi po ng himala, humihingi po, yung mga ganon. Ang dami pong tao, medyo ganito lang yung pathway niya. Parang ganyan lang din na andyan sila. No? And sa huli, actually yung una po malabo kasi ito palang mga tao nakikita ko. Then nung nakikita ko na meron mga images doon na white, flesh, yung color, parang cream, mga tipong ganun, na ang hahaba po ng damit, yung mga the usual na damit po ng mga noong unang panahon, yan nga sila Jesus Christ, yung mga suot na mahahaba, para mga pare. So, ganun po yung suot, na nakita ko na po, una, ang umangat lang po is si Jesus Christ, no, na umakyat. Tapos maya po, binalikan ko po ulit, pwede ko kasi pong balikan, napabalikan po, pag vision po, kasi parang, ano po yung nakikiusap ako na, bigyan po ako ng malinaw na vision. Pakilinaw po God. Gusto pong makita yung kabuuan. Gumaganon po talaga ako sa vision. Then, uulitin po niya yun. Hanggang sa makita ko po talaga yung view. Yung talagang napakalinaw po na mensahe niya po sa akin. Hanggang sa yun po, nakita ko na po na siya po yung umangat. Si Jesus Christ po muna ang umangat. Then, parang sa second view, ando na yung magkasabay na sila. Nauna lang ng konti si Jesus Christ, then bigla siyang umakyat din. So, yun na yun. Pero wala akong naririnig na ingay or what. Basta ganun lang po. So, yun po yun actually, sa vision po is more on ganun lang po talaga. Wala po kayo maririnig na voice or what. Sounds, any sounds, wala po kayo maririnig. Talaga po more on images, more on ganun pictures, more on movements. So, yun po yung gusto ko malaman kung ano po ba yung gusto nilang iparating po sa atin itong Holy Trinity or the Santissima Trinidad, which is tangan ko rin po yan. Isa rin po yan sa mga hawak kong medalyon, ang Santissima Trinidad, na malaman po natin kung ano po yung gusto nilang sabihin. So, this is just a very specific message from them. Kukuha po tayo doon. Ayoko na pong pahabain pagka messages po from God, from Jesus Christ, from Ascended Masters. No, isi-shorten po natin itong reading na ito. Okay? So, let's see. Lang po. Okay, so let us pray. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po rin yung napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, ang mga cards na ito para po makapagbigay ng mensahe sa akin po nagkapanood, at ano po man ang nais niyong ihatid ng mensahe mula sa inyo, Santissima Trinidad, pakibasbasan po ang mga cards na ito, at naway kami po inyong bigyan po ng kaligtasan palagi sa anumang kapahamakan, disgrasya ko na, at anong po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen.
Okay. Today is Sunday, actually. Sunday. Saturday po pala. Okay, so let's see kung ano po yung message, no? Sa mga makaka-resonate po at gusto pong magpa-reading at malaman nyo po talaga kung ano po yung purpose ninyo dito sa lupa at kung ano po yung kung gusto nyo pong malaman din po yung mga visions, meaning po ng visions ninyo, mga dreams po ninyo, magpa-book po kayo. Andiyan po sa description box ang aking contact details para po detalyado nyo pong malalaman. Okay? So, tingnan po natin kung ano po yung message. Okay, so pahirapan naman po tayo. Ayaw na naman po niya magpababa, no? Tingnan po natin. Pagpaganto naman. Okay. So, kukunin natin to. Kung ano po yung message niya sa inyo, no? Okay, so ito is parusa. But ang first card po na lumabas is, actually this is about parusa, no? So, asawa mo ang kumukulam sa'yo. Yes, kasi dark yun eh. And, mostly, ang nakita ko po doon, yung build ng katawan is puro lalaki po eh. Puro lalaki po siya kasi nakatalikod po sila eh. Pero naka-raise po yung mga hands nila and yung mga shoulders nila are wider. Broad shoulder, mga ganon. So, ito po yung first card, no? So, asawa mo ang kumukulam sa'yo. And ang ginagawa din is tinitigal po ka. Which is tinitigal po, ito yung mga tipong parang bigla ka na lang mahihilo, bigla ka na lang mapapatigil sa mga or worst, nagkakaroon po ng tipong parang ang tawag doon, na stroke or mild stroke, no? Maybe for some of you, meron mga mild stroke ngayon. Okay? So, also, we have this, lutang ka palagi. And this is parusa. Yes. So, it's clear, no, na talagang yung mga naandun po sa vision ko, no, is mga humihingi po ng tulong na yung asawa. So, malamang, ang humihingi po ng tulong dito, no, is yung mga asawang lalaki. Kasi sila po yung nakita kong humihingi ng tulong sa taas eh. Dito kay Jesus Christ, dito sa Holy Trinity na to, sa tatlong to. Sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, yun po, mga lalaki po yung humihingi ng tulong na ang kumukulam po is babae. Or siguro vice versa. So, kayo na lang po mag-adjust po, pwedeng kayo po na babae, ang mga kinukulam ng asawa ninyong lalaki. Mga tipong ganon. And sila din po ang gumagawa ng tigal po, lutang ka palagi, and parusa. So, yan is talagang parusa po yan na matasabi na talagang kayo po itong person na to is pinaparusahan. Considering na parang bumaba dito si Kristo, ang Panginoong Diyos Ama at Espiritu Santo. It's because of parang ito is a lesson learned sa mga asa-asawa po ninyo. Pwede pong ganon. No? Yun po is pagsisilbing pamamarusa kasi nasa dilim po sila eh. Marahil marami po silang ginawang hindi maganda po sa inyo collective. No? Kaya po binigyan po sila ng parusa. Diba? Okay, so what else? So madalas to is lutang. Kaya parang itong mga kumukulam na o kinukulam na is talagang humihingi na po ng tulong sa taas. Or nagbabalik loob na po sila sa taas. And sa nakita ko po kasi doon, syempre, paakyat na po sila eh. Paakyat na po sila eh. Hindi po yung pababa eh, para hatulan kayo. Ibig sabihin na hatulan na po kayo noon. Or kung sino man. Ito po is ano po to, hindi po to pangkalahatan ha. Kung sino na po yung makaka-resonate. Ibig sabihin, kung hindi man po kayo dito collective ang makaka-resonate dito, possible po na yung mga partners po ninyo. Okay? So, madalas ka din bangungutin. So, for some of you, no, is dito yung binabangungot ka din. And yes, look who's here. Heso Kristo Ama is nandito talaga. No? Na talagang parang binigyan ng ito yung judgment day na tinatawag or hustisya na matagal mo nang gustong makuha, no? But they are considering na itong nangyayari sa person ninyo or sa'yo, no, is parang kaparusahan. No? And sa bahay mo. Yes. So, maybe ano to parang
kaparusahan na in a way na parang mas nararamdaman mo to lagi, no? Madalas yung tigal po, yung lutang ka palagi, no? And maybe may mga iba ka pa mga body pains or what, no? Na nararamdaman, especially pagka nasa bahay ka. Yan, and binabangungot ka talaga, syempre, pagka nasa bahay ka. Okay? Kasi sakim, no? So, itong person mo na to is sakim. Okay? Okay, so meron pang ibang card. And, pero, makakaahon ka din, which is, after nito, no, na, parang ito na yung, teka lang ha, ay my goodness, alam mo, ang daming ginagawa. Okay, so, andito yung parang, since ito po is sakim kasi, kaya po talagang pinarusahan din to. No, maybe ito yung talagang pinakaparusa sa kanya. That's why andito ngayon yung nakakaramdam siya ng kakaiba spiritually sa sarili niya. Thinking na, again, kayo na po mag-adjust kung kanino po ito, kung sa person nyo or sa inyo po nangyayari, no? Sa husband niyo or sa wife niyo or sa inyo po nangyayari. Na nakakaramdam po ito mga tigal po, lutang, parusa, binabangungot, no? And palipad hangin meron din. But Jesus Christ is here na nasa sa bahay mo, no, na talagang parang gumagabay sa iyo. Gumagabay sa inyo, sa family mo. But andito din naman yung word na makakaahon ka din. So matatapos din yung mga sufferings mo na yan or sufferings sa person mo. Yun nga lang, parang kailangan niya munang harapin tong consequences na to kasi merong ginawa to sa iyo or may ginawa ko sa kanya. Parang you need to face the consequences. Again, kahit na nagbigay kayo ng forgiveness isa't isa, is kailangan nyo pa rin pong harapin yung mga consequences or mga punishment or kaparusahan na ibibigay sa inyo ng taas. Ganun po talaga, no? Kahit po kayo pinatawad na, still, continue po yan. Sinabi ko rin po yan sa ibang reading. Okay, so last card is mahal ka niya pero mahal din niya yung isa. Yun, so isa yun, no? Isa yun sa mga parang masyadong playtime tong person mo, no? Kaya andito yung talagang kumbaga, hindi na ako magtataka kung bakit parang ang asawa ang nagpapakulam, 'di ba? Hindi na ako magtataka kasi nga alam nito ng taong to kumbaga na may kulasisi or may syubetra, no, itong asawa issue, no? And I think ito, no, kasi may sementeryo sa lupa dito. So, malamang sa malamang ang nangyari ngayon is niritualan to at inilibing, no? Maybe na kami nakuhang gamit, buhok, especially dito sa taong to, dito sa person mo, at inilibing sa sementeryo na may kasamang spell work syempre. So andito ngayon yung talaga napakadali na isagawa itong tigalpo, pagkakaroon niya ng pagiging lutang at kung ano pang kaparusahan. Parang bibigkasin niya lang din talab yan kasi po ibinaon na po yung gamit niya or siya mismo, kung may litrato siya, naku po, mas talab po yun, no? So ito pong mga taong to na nakita ko po dun sa vision na humingi po ng tulong is ito po yung judgment day na tinatawag, no, na umakyat na po si God kasi sila God, no, para po dahil na-serve na nila yung kaparusahan para dito sa mga taong to na humihingi po ng tulong. And maybe for some of you is ganun din. Maybe just like the Holy Trinity is andito kayo para magbigay po ng kaparusahan sa mga taong nasa dark, no, dark shadows, no, nasa dark side, no. So itong mga kumukulam na to, itong mga nasa kampon, under ng kampon ng kadiliman, is talaga mabibigyan nyo rin po to ng kaparusahan. So ganun po siya. Okay? So let's see kung ano yung magiging resulta right after nung nakaakyat na sila, bakit sila umakyat? So ano ba may mensahe ba silang nais iparating dun sa pag-akyat nila na yon? So kuha lang po tayo dito ng 5 cards. King of Wands, Six of Swords, Two of Cups, gumalapak. Okay, so first card natin is King of Wands. Ano ba napakalawa? Ito.
Six of Swords, Two of Cups, Three of Cups, Ace of Swords, Five of Wands. Okay, so now is andito po ang King of Wands. Okay, so yes, no. So parang yung nga sinasabi ko kanina, andito po kayo kung parang kung sa spiritual, no, nagpakita si God, itong Holy Trinity nagpakita po sa akin sa vision na para parusahan po ang mga may pagkakasala, no. So kayo po dito is tatayo, no, as a leader, as a mentor, as a master dito po sa lupa na magbibigay din po ng tuwid na pag-iisip, ng kaliwanagan at kaparusahan at the same time sa mga talagang gumagawa po ng matinding pagkakasala sa kapwa-tao at sa paglabag sa batas o utos ng Panginoon Diyos. Okay? So kayo po yan. Kumbaga dito po is kasi matapang po kayo dito, as in talagang bravery ang pag-uusapan natin. Pagiging fierce, meron ka nito. But andito yung nasa tamang landas ka. Okay? And we have the Six of Swords, which is talagang ang transition dito ng buhay mo or movement, no, is talagang rapid, no, as in talagang ang bilis ang transition mo dito. Kasi kumbaga after this, no, nung pag-akyat nila or parang pagbigay mo sa kanila ng mga lessons, no, na mga ganitong pains, ganitong mga pagsubok, no, is andito yung ang mangyayari po dito sa mga taong to is magkakaroon ng enlightenment, na magkakaroon ng parang lesson learned para sa kanila yung mga ganon. And to the point na dito sa Two of Cups is mabubuo na ngayon yung parang pakikipagkapwa-tao. Yung magbibigay na rin po sila ng inspirasyon sa tao. Parang magbibigay na rin po sila ng mga testimonies na talagang ang Diyos ay buhay. Ang Diyos Ama ay andyan para bigyan tayo ng panibagong buhay, liwanag sa araw-araw. Yung ganon po. Parang ano po dito yung pakikipagkapwa-tao especially. Hindi po natin kailangan lagi manlait, yung manakit, mamirwisyo po ng tao. Ito kasi pangungulam na to is pamimirwisyo po yan. Okay? So now is we have the Three of Cups. Yes. So pagka ganun po kasi na talagang syempre nagbibigay na po kayo ng kaliwanagan sa tao. Andun po yung para po sa inyo as a leader, as a mentor, no, like God, no, na ikaw na dating masama, dating pasaway, dating kung ano-anong krimen siguro, yung iba yung ginagawa. Pero nabago ka ni God kasi nakinig ka sa Kanya. So dito sa atin, sa mundo natin, na kung ikaw is a master, ikaw ay a mentor, ikaw naman yung nagbibigay ng enlightenment sa mga tao dito sa lupa na nabago mo. So talagang doon parang, alam mo yun, minsan nakaka-overwhelm nga yung gano'n na, thank you po madam, thank you po kasi ganito po na ngayon ang buhay ko, ganito, ganyan, maraming salamat po sa inyo, ganito, gano'n. Ang sarap pong pakinggan. No, na parang kayo po yung nagiging instrumento na naghahatid po kayo ng mensahe para po sa lahat, para po malaman nila na talaga po may Panginoon at totoo po yun. Nandiyan po ang Diyos Ama na totoo, na andyan ang mga anghel na totoo, na ang mga elemento na ginawa din ng Panginoon Diyos Ama ay totoo. Diba? Na ang universe is totoo. Spirit guides, ancestors ay totoo. Hindi po yan word. Hindi lang po yan basta maibukan ng bibig ng mga tao. Kasi po totoo po yan. Ako po yung lumabas naman po talaga dito para ipatotoo sa inyo yung mga tungkol sa ganyang bagay. Mahirap po gumawa ng mga kwento-kwento tungkol sa spiritual na ganyan. Ako po hahagupitin. Hindi lang po ako, dami po pati pamilya ko. Kumbaga kung ano lang po yung talaga ibibigay nila sa akin mensahe sa pamamagitan po ng mga barahang to, sa tulong po ng mga baraha ko, na i-express ko po sa inyo ng tama. Napapaliwanag ko po sa inyo ng tama. Dito po ako nagbe-base kasi sila rin po ang nagbababa ng baraha, hindi po ako. Nakikita niyo naman po yan tumatalon. So sila rin po nagbababa. So andito po talaga yung celebration, joy, kasi na-achieve mo po lahat No, na-achieve mo may triumph, may victory, lahat. Actually, yung makapagbigay ka ng kaliwanagan sa tao, napakalaking victory po nun. Napakalaking success na po sa atin nun. Kasi yung mga baluktot ang pag-uugali, na dating pasaway, palamura, mapanlait, mapanghusga, ngayon, andun yung talagang iniisip mo nilang ng 10 beses o million times bago sila gumawa naman ganun uli.
Diba? Kasi ang laki na ng takot nila sa Panginoon Diyos Ama. Natatakot na ulit silang parusahan sila because of you. Kaya tuloy-tuloy mo lang yan, darling. Okay? Dahil talagang every time na may mga ganyan kang success is talagang minsan hindi mo naiisipin yung material na bagay. Parang yung peace of mind na lang din. Ay, yung kampante ka na makakatulog ka ng napakagaan, napakasarap matulog. No? Kasi nga, meron ka na naman na bago ang buhay. Naging matuwid na naman yung landas. Nakita niya na naman ang liwanag. Yung mga ganun. And we have the Ace of Swords. No? So, dito is, kumbaga dito kasi ikaw yung mga tipong tagahatin. Or, ikaw yung nagbibigay ng mensahe sa kanila kung ano talaga yung totoo. Kumbaga, andito yung, it's because of siguro for some of you dahil subok mo na, or nasubukan mo na, or napagdaanan mo na yan before. That's why andito ka para to say yung mga naranasan mo noon. And dahil doon, isinahangaan ka ng karamihan, or paniniwalaan ka talaga nila. Because experience mo yun eh. Mas maganda po yung gano'n na nagkukwento po tayo na based on our experience. Kesa po yung parang gumagawa lang po tayo ng myth. Or ang tawag doon, yun nga, yung kwento-kwento. No? Kailangan doon tayo sa fact, no, na totoo. Hindi po yung, ano yung tawag doon? Kwentong kutsero na tinatawag. Okay. So, dahil dyan, mas marami pang papasok. Marami pang ihatid. So, maybe, kung sa inyo po, yung iba po, hindi man vision ang pumapasok, pero may mga dreams, mas marami pa po. Yan po is way ni God for a revelation, or prediction, or ano pa ba yung iba? Yung mga ganun, no? Para lang po malaman nyo yung mga expose, yan. To expose, no? Mga bagay-bagay dito sa lupa. Or mga dapat mong expect at dapat mong iwasan. Baga awareness, no? Okay, so we have the Five of Wands. So, dito sa Five of Wands, kumbaga sinasabi lang po dito na, kumbaga, sa mundo pong ibabaw talaga is, wala po talagang, parang alam nyo po yun, kumbaga talaga meron pong good, meron pong bad, meron dark, meron light. Diba? So, expect nyo po yan na, habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, is talaga po meron po tayong kakompetensya. Meron po nakikipagkompetensya sa atin. Okay? So, yun po yung lagi nyo tatandaan. Kaya po kailangan lang po, para po medyo, alam nyo yun, mapanghawakan natin, or parang ma-control po natin, or mabalanse po natin ng lahat, lalo na pagka ina-atake na po tayo ng mga taong ganyan, is kailangan lang po na talaga natin ng strong faith kay God, and always ask guidance and protection from them, para po yung araw po na tatahakin natin mula po pagising is talaga po mapagtatagumpayan natin hanggang sa bago tayo matulog. Ang kulit ng pusa ko. Okay? And we have the Five of Swords. Yes, talagang andito yung papasok po kayo sa gera, or maybe this is a battlefield, no? Na talagang maraming gustong kumuha or umagaw ng trono mo, ng kakayanan mo, and ng syempre ng tagumpay mo. Sobrang inggit nito, and you have two person, no, na naiinggit po sa inyo. Meron pong dalawang tao na malapit po sa inyo ang naiinggit sa inyo na gusto po kayong agawan. Actually, ito po is, ang laki po ng inggit sa inyo nito. Isang relative, isang hindi. Isang family member, isang hindi. Na naiinggit na kung ano po yung meron kayo, gusto niyang kunin yan. Minamanifest niya na bumagsak ka, mawalan ka ng kapangyarihan or kakayanan, mawalan ka ng connection kay God. Sorry. Kasi po kung sino man po ang nanonood dito, kayo po ay talagang konektado kay God. At ako po ay nananalangin na lang din po sa ngayon na kayo po ay huwag bibitaw. Kahit po kayo ay ratsadahin ng pagsubok. Kasi po dyan sa pagsubok na yan, dyan po tayo tatatag. Subok ko po yan eh. Kasi po ilang beses po ako nadapa, ilang beses po ako nilait, ilang beses po akong akala ko totoo yung mga kaharap ko, pero lahat pala yung pagtalikod ko kung ano-ano sila sabi sa akin. Puro mga backfighter po. Puro. Kung sa 10 daliri ko po na to, parang eto ang natitira, pero ano pa, ano ba to, 50-50 pa. Na anytime pwede rin bumitaw. Ang hirap po kasi sa atin, pag may pakinabang ka sa tao, ang bango-bango mo. Pagka napapakinabangan ka, ang bango-bango mo. Pero subukan mo mawalan. Tae ka. Yan po realidad. And hopefully, wag po tayong maging ganun. Wag po natin pairalin yung ganun. Kasi po, totoo may Diyos.
Totoo po yan. Kaya nga po, andun ako sa word na kinakapitan ko talagang let go, let God. Kasi po talagang si God ang mamamarusa sa kanila. Hindi po ako. Kahit po ako yung manggagamot, never po ako nagbigay pa ng rebuelta. Hindi pa po ako nagro-rebuelta o nagsusumbalik. Never pa po. Pero pagka ako po, ang sinasalbahe, nagbabalik po ako. Pero po sa mga pasyente ko po, pinapagaling ko lang po yan. Pero ngayon po kasi nanggigilit na po ako eh. So, wala nga pong rebuelta, may gilitan naman. Pero yun po is, decision pa rin po ni God yun. Kasi kay God pa rin po ako humihingi ng pahintulot tungkol dyan. Sa ganyang gilitan. No? Para paslangin po ang mga gumagawa sa aking mga pasyente. Hinihingi ko pa rin po ng pahintulot at permiso po yan. Hindi pa rin po ako mag-decide, siya pa rin po. No? Ang ating ama. So, yun po, kailangan lang po natin mag-ingat sa mga palipaligid. No? Yun lang po. Kasi, alam ko namang aware din po kayo dyan eh. Kasi nakakasalamuhan nyo po yan. Especially kung kayo po yung empath, na talagang and psychic abilities nyo po rin, kung palong-palo, ay mararamdaman nyo po yan. Na kung ang taong kaharap ninyo, itotoo sa inyo, hindi. Mararamdaman nyo po yan. Iba po yung pintig ng dibdib ninyo. Iba po yung bigat. Parang may bumabalot. Ganon po yung nararamdaman ng dibdib pagkakaharap nyo ipeke. Or parang andito yung, lalo na yung mga palalim ng tingin. Iba po yun. Malalaman nyo po yan. Kaya nga po lagi ako nananalangin din sa inyo at sinasabihan ko rin po kayo na lagi po kayo humingi ng guidance kay God. Or better yet, ilayo na lang po kayo sa mga taong may galit po sa inyo. May mga lihim na galit po sa inyo. Ilayo na po kayo. Huwag kayo na po umiwas. Pero ako po kasi is talaga inilayo ako ni God sa mga taong gano'n. Inilayo niya po talaga ako. Iniiwas niya po talaga ako doon. Kasi nga po may mission ako. And yung ganito pong mission is talaga pong mabigat. Pero satisfying. Kasi marami rin po ako natutulungan. Marami rin po ako nabuksan. Sa pamagitan lang po nitong YouTube na to, marami pong natutulog na manggagamot na ngayon po nanggagamot na. Na ngayon po alam na nila na sila po ay manggagamot na. Yung mga ganun po, di ba? So, yan po. So, hopefully po meron po naka-resonate. Sa mga naka-resonate naman po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button. Paki-like and share and click notification bell para update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto naman po magpa-reading one-on-one para po malaman po ninyo talaga kung ano po yung talagang ano na yung word na silbi. Ba't kayo iniluwal lang nanay ninyo dito sa lupa? Bakit parang ganito walang asenso ang buhay ninyo? Kahit po napakasipag ninyo, nagto 24 hours na kayo, everyday OT. Bakit parang walang progress yung buhay ninyo? Bakit walang growth? Bakit ganun lubog pa rin ako sa utang? Bakit ganun nagiging sakitin ng mga anak? Bakit ako lagi may sakit? Yung ganun po, no? Especially po kung alam nyo pong kayo is merong angkan or meron kayong mga ancestors na mga manggagamot noon. Better po na, yun, magpa-personal reading po kayo para po alam nyo po yung history ninyo. Kasi talagang may kalkalan blues po talaga sa reading. Kasi may past, present, and future po ako sa reading. Okay? So, ano na po sa description box yan. Sa mga gusto rin po mag-order ng mga oils, ng mga miracle oils, pangkahalatan, pangproteksyon, pangkalahatan. So, andyan na po sa aking description box ang aking contact details. Okay? So, let us pray. You can bow your heads and close your eyes. Okay, so maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye!